May bagong cellphone, may bagong motor, may bagong computer, may bagong Iron Man Mark 85 life-size statue. Pero, ang brief, bakit butas pa rin? Alamin natin yan ngayon sa... Bago natin sagutin yan, alamin muna natin kung saan nagsimula ang brief. Ang brief ay isang uri ng men's underwear na inimbento ni Arthur Niebuhr, isang apparel engineer ng Cooper's Inc. Noong Enero 1935 sa Chicago, unang ipinagbili ang Y-front design na agad nag-sold out. Sa loob ng 3 buwan, mahigit 30,000 ang naibenta. Bakit nga ba hindi mo bibili ng brief? Samantala yung bago mong motor, binayaran mo ng cash. Madalas tayong bumibili ng mamahaling bagay. iPhone, kotse, gadgets. Hindi dahil kailangan talaga, kundi dahil kapag nakuha natin ito, nakakaramdam tayo ng happiness and achievement. Ayon sa research, ang mga taong may mataas na materialism, ang mga taong naniniwala na ang kaligayahan ay nakukuha sa pagbili ng material na bagay, ay madalas hindi masaya. May mababang self-esteem at may mahihinang relationship sa kanyang kapwa-tao. Bukod pa rito, andyan ang compulsive buying o tinatawag nating impulsive buying. May 99 sale, di ba? Don't tell me hindi kayo nag-check out. Ayon sa studies, 1 out of 20 consumers ay may compulsive buying behavior na dala ng materialistic impulses. Madalas ito nagre-resulta sa emotional, social, and financial issues. Emotional triggers katulad ng takot at insecurity ang nag-uudyok dito. Kaya kapag may flash sale, pakiramdam ng tao, kailangan niya mag-check out agad o baka mawalan siya ng pag-asa. At syempre, may dagdag pa, gusto ring mag-flex ng bagong iPhone sa social media. But there's hope. Ayon sa mga eksperimento, ang emotional intelligence training ay nakakatulong na bawasan ang materialism at impulsive buying. Kapag mas naiintindihan natin ang sariling emosyon, nagiging mas matalino tayo sa paggastos. Huwag kalimutan ang Diderot effect. Kapag bumili ka ng bagong gamit, pwede itong mag-trigger ng sunod-sunod ng pagbili. May bagong iPhone 17 na announcement, di ba? Ngayon, gusto mo nang mag-upgrade agad kahit hindi mo pa fully paid yung iPhone Pro Max mo. Now, back to the question. Kaya kung bakit hindi mo bibili ng bagong brief kahit butas na, simple lang, hindi kasi siya nakikita ng iba. Ang mga bagay gaya ng cellphone, motor, computer, Iron Man, life-size statue, kaya mong i-flex, kaya mong ipagyabang sa social media. Pero ang brief, kahit gaano kabutas, ay pribado. Unless may benten kayong brief. Unless may bago kayong benten briefs. Ako I will flex that shit. Wala itong bearing sa status mo online o sa tingin ng ibang tao. Ibig sabihin, mas inuuna natin ang panglabas na nakikita ng iba kaysa sa personal na comfort na hindi naman sila makakaalam. Pero tandaan, mas importante pa rin ang hygiene and comfort kaysa sa cloud. Cloud chase responsibly. Kaya next time, baka pwede mo nang isabay sa 10-10 sale ang bago mong brief. Thank you and subscribe!